Hi, ako si Ibarra. Kung para sa iba kay wala lang, para sa akin, iba ka. Magandang araw guys. Hindi kasi ako mapagsulat ngayon ng maayos para dun sa mga koleksyon ng tula na binubuo ko. Kaya ito, magbabasa na lang muna ako ng mga akda ni Ibarra. Magbabasa ako with, hindi ko alam kung matatawag ba na twist. Ang gagawin ko, magbabasa muna ako ng dalawa lang muna na tula mula rito sa booklet ko. Pagtapos, susubukan kong balikan ang alinman sa karanasan, rason, emosyon, o kalagayan ko noong isinulat ko ang tulang mababasa ko rito. Katulad nga ng nasabi ko sa una kong pagbabasa, yung mga nilalaman na ito ay naisulat ko noon pa, year 2020 to 2024. Kaya, ano, tara, gawain 1, balikan natin. Hindi ang tao, hindi ang mga tula ko. Bago ako magsimula sa pinakaunang tula na mababasa rito, mag-uumpisa muna ako sa na-request ng ating kaibigan si Kyla. Shoutout sa iyo, te. Ito yung na-request mong tula na babasahin ko. Ang title, Diwa o Diwata. Tara. Diwa o Diwata. Nang nasilayan ko ang iyong larawan, merong may pintang isip na katanungan. May mali pa naman ang aking mga mata. Subalit, bakit tila na sa mundo na ako ng panaginip? Hindi sa naiinip lang akong pumikit. Sadyang bigla lang talaga akong naakit sa mukha mong nag-uumapaw sa rikit. Sa iyong mga matang paulit-ulit kong sinisilip. May malay pa naman ang aking mga mata. Subalit bakit tila nasa mundo na ako ng panaginip? Hindi sa naiinip lang akong umiglit. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Isa ka bang halimbawa ng diwata o ikaw mismo ang diwa? Pwede na. Rate ko 5/10. Medyo. Kung hindi ako nagkakamali guys, naisulat ko itong Diwa o Diwata pagtapos kong ma-view yung FB story ng paksa nitong tula na to. Ang spesipikong tula na to. Ang tanong, sino ang paksa? Hindi ko na rin alam. Hindi ko na maalala kung sino siya. Hindi. Yun, kung sino man siya, ang nais ko lamang sabihin sa kanya noon na hindi ordinaryo ang kanyang kaganda, ang kanyang kariktan. Oh, yun lang. Susunod na tula. Mag-umpisa na tayo sa pinakaunang tula na mababasa rito na makikita sa ikalawang pahina. Ikalawang pahina. Ang titulo, Sa Mapanghusgang Paligid. Sa Mapanghusgang Paligid. Ito ako, takot, nasa dilim, mukha ay bahagyang nakatakip. Ayoko itong masilip ng iba, baka kasi hindi ko lang maramdaman ang hindi magandang ihip ng hangin. Baka ito rin ay aking marinig na siyang maaring magpinig ng tarangkahan ng tiwala ko sa sariling matagal nang nakasilid. Tandang-tanda ko to guys. Itong Sa Mapanghusgang Paligid, naisulat ko ito dahil niyapos ako ng kawalan ko ng tiwala sa sarili. At dahil din sa mga insecurities. Insecurities ko na biglaan lang din lumabas during and after pandemic. I mean, yung katulad ng an-an ko, yung an-an ko, dami kong an-an sa mukha dati guys. Literal, pati sa buong katawan. Tapos ang isa pa, yung sa ngipin ko ito. Halata naman hindi maayos, tapos ang sagwan tingnan. Basta hindi ko kasi ito naalagaan yung noong bata pa ako. Kaya ito, hindi ko na rin mahabol ngayon. Hindi ko rin alam guys, literal na bigla ko na lang talaga naramdaman yun. Yung pagkahiya ko ng sobra sa sarili ko. Kasi before pandemic naman, ayos na ayos ako, taong labas, lagi nagbabasketball, dami nakakasalamuha, pero di naman ako nahihiya. Kahit yung grade 8 ako, lagi ako nakangiti sa mga picture, laging labas ngipin, and hindi ko pa siya kinakaya nun. Pero yun, sa ngayon naman, naka-bounce back na tayo, napakalayo na natin sa stage na binabanggit ko kanina. Wala na tayo yan, hindi na tayo nahihiya. Yan, medyo makapal na mukha natin, nakapag-video na nga harapan eh. Kasi hindi katulad dati. Dati kahit tapos na yung pandemic, lagi ako naka-face mask. Kahit nung senior high school ako, 2 taon yun, lagi ako naka-face mask. Minsan lang ako magubad ng face mask kapag wala nang makita. At kapag nagkakaroon ako ng paminsan-minsang lakas ng loob.
Kahit yung first year college ko, yung mga unang buwan, lagi din ako naka-face mask yan kasi nahihiya pa talaga ako. Pero yun, unti-unti ko siyang nalagpasan at ngayon okay na tayo. Nga pala guys, pakita ko na rin kung paano ko siya sinatinig dati. Ganito, lalagay ko yung video dito. Ito ako. Takot. Nasa dilim. Mukha ay bahagyang nakatakip. Ayoko itong masilip ng iba. Dahil baka hindi ko lang maramdaman ang hindi magandang ihip ng hangin. Baka ito rin ay aking marinig na siyang maaaring magpinig ng tarangkahan ng tiwala ko sa sariling matagal nang nakasilid. Oh, kitang-kita ba yung hiya na tinutukoy ko? Hindi, joke. So yun guys, dito na magtatapos yung unang araw ng pagbalik ko sa nakaraan. Meron pa tayong 26 na tula na babalikan. Muli, ako si Ibarra. Ito ang gawaing 1. Balikan natin. Hindi ang tao, kundi ang mga tula ko.